Heisley's POV. Tahimik ko lang binabantay ng anak ko. Umuwi na rin sila Cooper. Naiwan ako mag-isa dahil umuwi rin sa Tedeos para kumuha ng mga damit ni Adrian. Ilang oras na nakakalipas simula matapos sa operasyon niya pero hanggang ngayon, hindi pa rin to nagigising. Tinanong ko na rin ang doktor kung bakit ganon. Okay naman na daw ang anak ko at wala nang dapat ikabahala. Inawakan ko ang kamay ng anak ko at tinalikan ito. Hinawakan ko rin ang pisngi niyang may ilang galos. Napangiti ako na mapait. Magiging maayos din ang lahat, baby. Turan ko dito. Hinalikan ko siya sa pisngi at tumayo. Lalakad na sana ako papuntang CR nang biglang magsalita ang anak ko. Mommy? Agad ako napaupong muli. Inawakan ko ang kamay niya at pinaghalikan ito. Hindi ko maiwasan mapaluha. Luha tanda na masaya ako dahil nagising ng anak ko. Baby, finally! Niyakap ko at narinig ko naman na mahinang pagtawa nito. Nakahinga ako na maluwag dahil natatakot ako na baka maapektuhan siya nangyayari kanina sa kanya. Agad kong tinawag ang doktor. Mabilis silang pumunta na silid namin at mabilis inobserbahan ng anak ko. He still need to stay here for 2 days, ma'am. May mga test pa po kami papagawa sa kanya to make sure na walang damage ang nangyari sa kanya. Salita ng doktor. Nakangiti akong tumango dito. Ilang sandali pa iniwan na nila kami. Kinuwentuhan ko ang anak ko hanggang sa makatulog tong muli. Ilang oras pang lumipas, bumalik na si Tadeos. May dala tong damit at hapunan naming tatlo. Binalita ko rin ng pagising ni Adrian kanina. Tuwang-tuwa ito. Hinalikan sa noo ang bata. Sobrang sarap sa pakiramdam na nakikita mong mahal na niya ang anak ko. Dahil sa ginagawa niyang yun, tuluyan nang nahuhulog ako sa kanya. Yes, I love him now. Hindi ko alam ang gagawin ko kung malalaman kong may iba siya. Pero hindi pa rin ako yata kayang pumasok sa isang relasyon na seryoso kagaya na namagitan sa amin ni Asher dahil aminado ako na sasaktan pa rin ang naalala ko ang nangyari sa amin ni Asher at natatakot ako mangyari yung muli sa amin ni Tadeos. Nang magising ang anak ko, masaya kaming pinagsaluhan ng hapunan, nagkwentuhan at nagbiroan. Pinapatawa ko ng hustong anak ko para kahit papaano makalimutan niyang nangyari sa kanya. Nung kinahating gabihan, biglang dumating si Asher kasama ng magulang niya. Iyak sila ng iyak at humihingi ng patawad dahil sa walang nagawa kanina. Awang-awa ang tinging pinupukol ko kay Asher tuwing naalala ko ang sinabi ng nurse kanina. Tinitigan ko siya at minamasdan ng bawat kilos niya. Matunaw yan. Nagulat ako nang biglang magsalita si Tadeos sa likod ko. Lalo ko nagulat nang bigla itong tumayo at lumabas ng kwarto. Mabilis ako nagpaalam at lumabas. Kahit sang lupalop ko pa siya hanapin sa ospital, hindi ko siya makita. Nagsisimula na rin ako mag-alala, baka iba ang naisip niya sa pagtingin ko sa dati kong asawa. Hanggang mapunta ako sa parking lot, agad kong hinanap ang sasakyan kong ginamit. Kanina, ngulit hindi ko makita. Muli ko nilibot ang parking lot at nakita kong sasakyan niya. Mabilis ko tong nilapitan dahil tempered glass ito. Di ko makita kung nasa loob siya. Pumunta ako sa front seat at sumakay doon. Nakita ko si Tadeos nakasandal habang nakapikit. Niyakap ko siya na kinagulat niya. Why are you here? Tanong nito. Umiling ako bago muli siyang niyakap na mahigpit. Hey, are you jealous? I asked. Napangiti ako sa naging tugon niya. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya bago siya tinitigan sa mata. Nakita ko ang pagkailang sa mga tingin ko. I love you, salita ko. Nanlaki ang medyo singkit niyang mga mata. What? I chuckled. I gave him a peck. I love you, that's why I don't need to be jealous about him. He's just the father of Adrian. He's nothing to me. Malambing na turan ko. Muli ko siyang hinalikan pero hindi gaya kanina. Di ko agad siya pinakawalan. Nang maramdaman kong pagtugon niya kahit hirap na hirap, nagawa ko pang umupo sa harapan niya. Humiwalay siya sa halikan naming yon. Pinakatitigan ang mukha ko. I love you so much. I really do. Tugon niya bago muling sinunggaban ang labi ko. Mapusok ngunit mararamdaman mo ang pagmamahal namin sa isa't isa sa pamamagitan ng mga halik namin. Mabilis niyang binitawan ang halikan namin. Mabilis kong hinubad ang dress ng suot ko. Kanina kasing umaga nag-dress lang ako. Di ko nagawang magpalit nung nalaman kong nasa ospital si Adrian. I love you. Muling turan nito. Napangiti akong hinaplos ang pisngi niya. I love you too. Tugon ko. Nanatili kami magkadikit habang nakasandal ako sa balikat niya. Niyakap niya ako na mahigpit na agad ko ring tinugunan. Hindi ko kalaing gagawin na natin to at dito pa talaga. Hinihingal pang salita niya. Napangiti ako. Maging ako hindi ko inaasang sa ganitong lugar ko maibibigay ang pagkababae ko sa kanya. I will treasure you like a diamond. Diamond that I cannot share. You are mine. Only mine, Heisley. You and Adrian. Matamis pang salita niya.
Di ko maintindihan pero sobrang sarap nito sa pandinig ko. Pakiramdam ko bukod nung malaman kong pinanganak ko nung ligtas ang anak kong lalaki. Ito ang pangalawang pinakamasarap sa pandinig ko. Tinulungan niya akong bihisan nang tuluyan akong makapagbihis. Mabilis akong umapong muli sa front seat. Hinawakan nitong kamay ko at hinalikan. I will court you starting tonight. Bakit ba? Why? Nakangiting tanong nito. Doon din naman tayo tutuloy. Kakasal naman na din tayo. Paliwanag ko at muling natawa ito na kina-amaze ko. Lalo tong gumapo sa pagtawa niya. Bigla akong kinilig. I still want to court you. Gusto ko dumaan tayo sa stage of courting. Tugon ito. Umiling ako na tila hindi payag sa gusto niya. Paano yung kasal? Tanong ko. This time napahalakak siya. Di ko maiwasang kiligin, lalo na dahil sa uri ng pagtawa niya. Sobrang natural ang tawa niya. Makikita mo maging sa mata niya ang saya. Now I feel that you really are excited for our wedding. Kinikilig ako. Salita nito't mulit tumawa ito na kinamula ng mukha ko. Kainis ka? Tugon ko. Umiling to. We will talk about our wedding some other time, okay? Asikasuhin muna natin si Adrian at ang kasong idadagdag natin kay Jade. Tumayo ako habang nakangiti. Magkahawak kamay kaming bumalik sa kwarto ni Adrian. Nakangiti at nagkukwentuhan. Na makapasok kami, wala na doon ang parents ni Asher. Siya na lang naiwan. Nang makita niya kaming dalawa ni Tadeos, tumayo ito. Nandito na pala kayo. Nauna na sila mom and dad. Inintay ko lang din kayo pero uuwi na din ako. Tugon ito. Tumingin ako sa orasan at makita ko. 12:00 na madaling araw, tumingin ako ditong may nag-aaral lang tingin na naman. Dito ka na matulog, sa sofa ka. Maluwag naman yun, di ka mahirapang mahiga. Nakangiting turan ko, ngulit mabilis siyang umiling. No need. Iintayin din kasi ako nila mom sa bahay natin. Utal na patungkol ito sa bahay naming dalawa. Tumango lang ako. Take care. Nakangiting tugon ko. Ngumiti rin to sa akin bago naglakad papalapit sa pinto. Ngunit muling humarap at tumingin sa mga mata ko bago lumingon sa anak naming dalawa. I'm really sorry for what Jade did to Adrian. Kung alam ko lang na mangyayari yon, mas nanaisin kong intindihin na ayaw ninyo sa aking ipahiram. Again, I'm sorry. Ngumiti ako at tumango. It's okay. Hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari. Besides, Jade is crazy kaya niya nagawa yon. Tumango ito at muling tumalikod at saka astang bubuksan ng pinto nang may maalala ko. Asher? Kailan mabalak sabihin ang sakit mo? Tanong ko. Tila naguluhan siya sa sinabi ko. Alam na namin ang lahat. You're sick. Magpagaling ka at kailangan ka pa ni Adrian. Kailangan ka pa niya bilang ama niya. Seryerong tugon ko. Napangiti ito na kagaya ng dati. I will. I'll be back tomorrow morning. Tumango ako, tuloy na siyang lumabas ng kwarto. Lumingon ako sa anak ko bago lumingon kay Tadeos. Nakangiti itong lumapit sa akin bago ko mahigpit na niyakap. Hi, Sliss POV. Kinabukasan muli nang bumalik si Asher. Kinausap siya ni Adrian. Walang katapusang humingi ng patawad. Napaiyak to nang haplusin ito ang pisngi niya at ngumiti. Maging ako naiyak sa pangyayaring napanood ko noon. Parang sa pamamagitan ng pagkaplos ng anak ko sa pisngi niya ay ang pagsasabi nito na pinapatawad na siya ng bata. Mabilis lumipas sa mga buwan. Dumating na ang panibagong trial kay Jade. Nang magsimulang magsalita ang bawat panig, tila kinikilabutan ako sa bawat tingin ni Jade sa akin. Kahit ayoko, kailangan ko isama si Adrian sa trial. We have evidence that night. Salita ni Tristan. Where is it? Tanong ng judge at napangisi ako nang iabot ito ni Tristan sa judge. Iniutos na i-play. Kitang-kita sa video kung paano ko nahulog at kung paano ko pilit niyakap ang tiyan ko para protekta ng bata sa sinapupunan ko. Nahirapan akong huminga habang pinapanood ko to. Naramdaman ng pagkahawak ni Tadeos sa kamay ko. Tila pinapalakas ang loob ko. Sa video, hirap na hirap akong tumayo. Naririnig ang bawat pag-iyak ko. Nang tuluyan ako makatayo, siya namang lapit sa akin ni Jade at bigla akong itinulak. Dinig din dito ang paghingi ng paumanhin bago ko maripas ang takbo. Ang sumunod na nangyari nang pilit kong kinuha ang cellphone ko sa bestidang suot ko. Ngunit hindi narinig dito ang pagsasalita ko nang sagutin ni Tadeos ang tawag ko. At sunod na nga nangyari ang pagkawala ko ng malay. After that incident, minutes had passed. Mr. Tadeos Villarreal came to her house. He is the one who says they called. Muling salita ni Tristan. Is Mr. Villarreal here? Tanong ng judge. Nagtaas ng kamay si Tadeos. Inimbitan siyang pumunta sa harapan to speak. Mabilis pinaunlakan to ni Tadeos. Nanampa muna to at lahat ng sasabihin niya ay pawang katotohanan lamang.
1 in the morning, I was in the bar with my cousin and his girlfriend when I received a call from Heisley. I answered it and she's asking me for help, but I asked her what happened. She did not answer. Kinabahan ako, of course, so I asked Cooper, where is Heisley's house? So she guided me there. Pagpasok ko pa lang sa bahay nila, we were shocked when Heisley's lying at the floor and bleeding. Sa sobrang taranta, mabilis namin siyang sinugod sa ospital. The doctor cannot save her daughter, but the good thing is her son is safe. She got crazy after what happened. Kwento nito. Tumingin ako kay Adrian. Sa lubong ang kilay niyang tumingin sa akin. Bigla ako nitong niyakap na akala mo naiintindihan niyang sinasabi ni Tadeos. Kita ba sa video ang pagdating nila Mr. Villarreal? Agad tumango sa Tristan. Muli kinlik ang CCTV pero finast forward niya ito. Dumating si Tadeos kasama si Tristan at Cooper. Noong lumingon sila sa hagdan, biglang napasigaw si Cooper ng malakas. Mabilis lumapit sa akin si Tadeos at mabilis akong binuhat. Lumabas ng bahay at di na ito nakita sa CCTV. Naging maayos sa naging trial ng araw na yon. Naibigay lahat ng ebidensya na hawak namin. Kinuha yun ng mga nakatataas. Napag-usapan nila nangyaring pagsagasa ni Jane sa anak kong si Adrian. Nagawa pa nilang palapitin sa harapan ang bata. After 3 months muling magaganap ang last trial. Doon huhusgan si Jade sa mga nagawa niyang kasalanan. Masaya kaming umuwi ng araw na yon. Naramdaman kong nalalapit na hustisya para kay Angelina. May sumisibol na saya sa puso ko dahil sa alam kong kahihinatnan ng nangyayari ngayon. Nagsalo-salo kaming lahat sa bahay. Masaya nagkwentuhan at napag-usapan na rin ng kasal. Marahil nag-e-expect ako ng sobra. Iniisip ko kasi kahit engaged na kami, magpapropose pa rin siya sa akin pero eto na nga. At pinag-uusapan namin ng kasal sa sunod na buwan. Pagkatapos namin mananghalian, umalis na rin sila Asher. Naging tahimik ang panig niya habang pinag-uusapan ng kasal. Di ko naman inisip na minamasama niya yon, lalo na't mag-asawa kami noon. Let's date later, okay? Biglang salita ni Tadeos. Nakahiga ako sa kama. Tumabi to sa akin at niyakap ako na mahigpit. Grabe, tanungin mo muna ako kung gusto ko, no? Natatawang tanong ko. Umiling ito. Kahit naman tanungin kita, oo pa rin ang sagot mo. Tila naging dalawa ang ibig sabihin niya. Para bang kaya niya ako na hindi na tinatanong kung pwede niya ba ako maging asawa dahil alam niya namang oo ang isasagot ko. Oo na lang. Tawang ilang nasagot ko. Natawa naman to na lalo pang hinigpitan ng yakap sa akin. I love you, Heisley. Tura nito at napangiti ako. I love you too. Humarap ako sa kanya at niyakap rin siya na sobrang bango niya at nakaka-addict to na sobrang inamoy ko to. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan, nakatulog na pala ako sa bisig niya. Now playing, Marry Me by Jason. 105 is a number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. Nagmulat ang mata ko na makarinig ako ng hindi pamilyar na kanta. Di naman kasi ako mahilig sa mga kanta eh. Pagmulat ng mata ko, laking gulat ko na makita kong nasa harapan ko. Si Tadeos, may hawak na mic at kumakanta. Ang gwapo niya rin sa suot niyang suit na kulay gray. Di ko akalain kumakanta siya at lalong di ko akalain na ganito siya kagaling kumanda. And you know, one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life, will forever be enough, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. Napatayo ko sa kinaupuan na mapagtanto ko ang kinakanta nito. Doon ko lamang napansing nakadress pala ako. Di tulad ng suot ko kanina. Nakapambahay lang. Naitakip ko lamang bigla. Ang dalawang kamay ko sa bibig ko nang lubos kong maunawaan ang kinakanta niya. Nang walang ano-ano, lumuhod siya. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I'll say, will you marry me? Hindi ko na napigilan pang mapaiyak sa sumunod na kinanta niya. Nakangiti ito habang kumakanta. Napapikit pa to habang akala mo lalam na ng bawat katagang binabanggit niya. Kumakabog ng husto ang puso ko. Sa sobrang kabog ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't ever plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. Ngiti-ngiti lang siyang habang nakaluhod. Patuloy na kumakanta. Patuloy lang ang din ang pagpatak ng luha ko. Bigla niyang nilapag ang mic. Patuloy pa rin sa pagdugtog ang kanta. May mga bigla pa nagsusulputang boses. Boses ni na Cooper at Tristan. Hinawakan ni Tadeos ang kamay ko bago hinalikan ng madiin.
Hindi ko ata kayang palampasin ang pagkakataong to. Hindi ata hayaan ng katawan kong lumipas ang isang buwan na hindi formal hinihingi ang kamay mo, Heisley. Tawag niya sa akin. Ngumiti ako ng matamis. Tinitigan niya ang kamay ko bago muling tumitig sa mga mata ko. Ginawa ko na to 5 years ago sa babaeng unang minahal at pinag-alayin ko ng buhay ko. Unluckily, hindi pala kami. Before, lagi kong tinatanong ang nasa taas, why do I need to feel that way? What's his plan for me? But then you came. Hindi ko na kailangan pang tanungin siya dahil nung araw na makita pa lang kita, kahit may asawa ka pang iba, alam ko ng dahilan. Muli niyang hinalikan ang kamay ko habang nakatingin sa mga mata ko. Sinuklian ko ng matamis ng ngiti kasabay ng pagpatak ng mga luha ko, tanda ng kasiyahan ko. Heisley, I love you so much. Please give me a key for entering your life sa pamamagitan nito. Huminga siya ng malalim. Napansin ko pa ang pagpatak na isang buti ng luha niya. Heisley, will you marry me? Tuluyang napaiyak na ako nang banggitin niya ang katagang kaninang tanghali ko pa gustong marinig. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Nangyari na sa akin to 6 years ago, pero pakiramdam ko mas espesyal ang araw na to kumpara nung si Asher nag-propose sa akin. Sobrang dami kong gustong sabihin sa kanya, pero walang nagpapangahas na lumabas sa boses na bunganga ko. Heisley, muling tawag nito sa akin. Napatango ako ng paulit-ulit, kasabay ng patuloy na pagbagsak ng luha ko, habang ang mga ngiti sa aking labi hindi na mawala. Yes, yes, I will marry you. Umiiyak patulan ko. Tumayo ito at niyakap ako na mahigpit. Biglang bumukas ang ilaw sa buong paligid. Nagpalakpakan ng mga tao. Humiwalay ako sa pagkakayakap niya at nilibot ang paningin ko sa paligid. Nagulat ako na makita ko ang ganda ng paligid. May mga lamesang matataas. Upuan na natural lang ang laki. May mga sofa din sa gilid nito at ang tanging naging ilaw nito ay ang mga Christmas lights na dinecorate sa itaas. Naging sabitan nito ay ang mga puno sa bawat gilid. Tanda ko ang lugar na to. Ito yung likod ng bahay na pinapagawa ni Tadeos, katabi ng bahay naming dalawa. Sabi niya ito raw ang magiging bahay namin, pagkakasal namin.